Bago pa lumubog ang araw, gamit ang kanilang pangamoy, naghahanap na ang mga dambuhalang daga o buot ng paborito nitong prutas. Sarap na sarap ito sa kanyang pagkain. Siguradong busog ang buot sa nilantakang prutas. Pero sa paghahanap nito ng pagkain, madalas nalalagay umano ito sa alanganin. Dahil ang presensya nito sa ilang komunidad, may dala umanong sikreto. Peste man kung ituring ang mga daga sa syudad, may mas malaking uri pa raw nito na naliligaw sa mga kabahayan sa Rizal. Ito ang mga higanting buot o Northern Luzon Giant Cloud Rat. Isa si Noel sa mga nakahuli ng buot na nanginginain sa kanyang puno. Ang buot ay wikang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay mabait. Ang mga dagang ito mahilig sa prutas. Kuya, turo mo sa amin saan mo nakuha. Dito, sa puno na to. Tapos, hindi nyo inakyat, walang umakyat sa inyo. Hindi po. Sinundot ko lang po siya. Okay. Tumalon. Sa halip na pakawalan, inalagaan ni Noel ang buot na si Mamaw. Dito lang siya tumitira, oh. Nilagyan siya ng makeshift na lata ng pintura. Kasi kung titignan mo nga naman yung lugar nila dito, madaming pang mga puno, nasa kabundukan sila eh. Ito siguro yung lugar na na-attract yung etong mga cloud rat kasi naghahanap siya ng pagkain, nagugutom, nakakita na nakatunog dito, nakaamoy siguro ng food, kaya dito lumapit, no? Problema, nagkamali lang siya dahil nahuli siya. Mahigit 2 buwan nang inaalagaan ni Noel si Mamaw. Sinubukan niyang itawag ito sa kinauukulan pero napamahal na raw ito sa kanya. Dahil bawal ang pag-aalaga ng mga ganitong mga hayop, kasama ang DNR, kailangan naming dalhin sa rescue center si Mamaw. Si Noel, naging emosyonal. Nalagaan ko rin. Tapos kukunin niya siya. Wala akong magawa eh. Ibawal eh. Kaya hindi rin namin ini-encourage yung mga tao mag-alaga kasi nagkakaroon sila ng emotional attachment doon sa mga alaga. Nagiging burden rin sa kanila. Isa pa, nakakaawa yung imbis na nagpaparami siya doon sa gubat, no? Nakakulong, para siyang preso. Hindi tama, no? Hindi niya nagagawa yung trabaho niya. Very curious doon sa kanyang paligid. Siguro medyo nasanay din siya sa presence ng tao. Bawal, uwi ka na. Napakawalan ka na. Nalagaan ko rin. Tapos kukunin niya siya. Wala akong magawa eh. Ibawal eh. Nag-ready na ako ng mga gamot dito na ibibigay natin. Ba, mabait siya. Uy! Ginagsamin the mouth, the whole body. Pag mga ganito kasi talagang mga gut pa eh. Para higit na masuri at maiwasang ma-stress ang buot na si Mamaw, pansamantala ko itong pinatulog. That it's a male. Check natin kung may mga sugat. No? Number 1 na nagkakaproblema sa kanila is yung ngipin kasi ito yung gagawin na nilang pang defense eh. Sa kanya intact, the oral cavity is intact. They use this tail para sa pag-akyat to balance themselves out. Pero si Mamaw, hindi nag-iisa. Ang nai-turn over na buot sa DNR Calabarzon, putol ang buntot. Ayan. Okay. Ayan. Mga 2 araw pa lang siya dito. May pumapalag-palag pa. Ang haba ng teeth niya. Eyes are clear except for the left one.
Tignan mo yung daliri ng kanilang mga kamay. Merong additional na parang rugations ang tawag natin dito, all to help in climbing. Imagine mo yung nails nila are already very sharp, and then parang with the additional grip, tinutulong itong mga ridges na ito sa kanyang kamay. Matagal nang putol to, pero ito nag-heal na, nagsarado na. Mahalaga ang buntot para sa mga buot dahil ito ang nagsisilbi nilang pangbalanse sa pag-akyat ng puno. We're able to give yung kanyang vitamins at saka yung kanyang pampurga na examine at check up din natin. Releasable to kasi nakita natin kanina kung gaano siya kaligsi, ganda ng katawan, wala naman siyang problema. I give them a seal of fit for release. Ang dumaraming buot na dinadala sa rescue center, may sikreto na kailangan nating maintindihan. Ayon sa DNR, napapadpad daw ang mga buot sa mga kabahayan dahil sa problema sa gubat. Isa, deforestation. Pangalawa, interaction with human tsaka wildlife. Na-attract sila sa mga tanim natin, gulay, prutas. Na-attract sila na bumaba sa community dahil naghahanap din sila ng safe na lugar. Bahagi ng Sierra Madre ang probinsya ng Rizal, kung saan nasa mahigit 16,000 ektarya ng gubat ang natitira. Ito rin ang tirahan ng mga buot. Noong nakaraang taon, 2 kaso ng buot ang aming na-rescue at naidokumento sa Rizal. May pamilya ng buot at buot na nakagat ng aso. Ang huling 2 buot na aming nakunan sa Rizal, may magandang balita. Kahit ilang buwan ang nasa pangangalaga ni Noel si Mamaw at kahit putol na ang buntot ng buot sa rescue center, nasa kanila pa rin ang tinatawag na wild instincts o tapang at lakas ng katawan para muling maibalik at mabuhay sa natural nitong tirahan. Sa area na to, may mga prutas na pwede siyang kainin. Safe naman siya sa mga tao. Ang buot na si Mamaw hindi na mapakali. Nang makalabas ito sa kulungan, agad itong umakyat ng puno. At hindi na muling bumaba. Samantalang ang buot na si Putol ang buntot, mukhang may ibang target. Ang kumain. Malaki ang naitutulong ng buot sa pagpapayabong ng kagubatan. Sa pagkain nito ng prutas, na ikakalat nito ang mga buto ng puno. Marami pang dapat pag-aralan sa buhay ng mga buot ayon sa mammalogist na si Dr. Aloy Duya. So as long as there are trees that are big enough na they can use as sleeping areas. Kung meron ba silang territory na dinidefend. So we have not encountered that yet for cloud rats. Sakaling may mapadpad na buot sa mga kabahayan, wag natin silang hulihin, saktan o ikulong dahil kusa rin itong babalik sa gubat na kanilang pinanggalingan. Lalo na kung mapapanatili nating itik sa puno ang natitirang kagubatan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.